Kasi guys, ito nga talaga ay kagilid-giliran na to talaga ng Hong Kong. Pabilog yung yung mismo building. Ayan, ihahatid tayo ni ate. Gitna-gitna. Diba? Rice roll, steamed sweet potato. Ayan yung itsura. O diba? Mga chinelas. If ever kung gusto yung may bonnet. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon po, ipapakita ko sa inyo sa video na to ang hotel natin dito sa northeast side ng Hong Kong. Dito sa Sai Kung, ang WM Hotel. And actually, itong hotel na to ay hindi ito pangkaraniwang hotel. Dahil, ngayon pa lang di-disclaimer ko na sa inyo, hindi po ito budget hotel. Ito po ay isang hotel na kung saan pwede kayo dito mag-check-in kung gusto nyo mag-relax, kung gusto nyo makakita ng magandang view while nandito kayo sa hotel at nandito sa beach side ng Hong Kong, okay? Ngayon pa lang ay dinidisclaimer ko na ito po ay medyo luxury hotel, okay? Ngayon, let's go. Let's explore this area. At ngayon din, mag-check-in na tayo. Ayan yung itsura! WM Hotel! Ang ganda ng entrance. Let's enter. Ayan, check-in na tayo. Here, WM Hotel. Here's my name. Welcome. Do you need confirmation or is it okay? I think I can get it from you. Okay, wait a minute. May nag-check-in na tayo. Dito na tayo sa check-in counter. And it's already 8:30 almost PM. Medyo gabi na. Yes, we already have an Nakita na nila. Tinanong pa sa akin. Ang ganda actually, oh. Ganda na mismo front desk area. Ngayon, since medyo hindi kamurahan itong hotel po na to, ang gagawin natin ay susulitin natin yung mismong hotel. And bukas, siguro lalabas lang tayo ng bahagya, pero babalik din tayo sa hotel room. Oh my God guys, in-upgrade nila tayo! So from what room to what room? Already no, it's normal room only. Normal room only to suite. Ay, wow! Is it ocean view or something? What kind of view? Ocean view! Yes. Ocean view tayo guys, upgrade tayo. Napaka-swerte natin sa mga ganitong klase upgradean. Thank you so much, thank you. Okay, so may security deposit dito kapag ka nag-check-in kayo and wala akong cash pa, diba? So credit card yung ginamit ko. Pero i-void naman nila yun pag check-out. Ang halaga na kinuha nila is 1,000 Hong Kong dollars. So yung mismong conversion ilalagay ko dito. And sinabi nila na yung ATM daw dito is nandun sa Medyo City Center, 7 minutes walk from here sa hotel. Yan, so pinapapili tayo ng breakfast natin kasi meron palang 2 session ng breakfast. First session, 7 o'clock to 8:30. Second session is 8:30 to 10 o'clock. Okay? So, sinabi ko second session tayo kasi guys, di ko kaya gumising ng ganyan kaaga. Napaka-aga ng 7 o'clock. Tapos, ito yung mismong oras. Yung swimming pool. Ayan, yung gym, 24 hours open. Galing. Tapos, yung sauna nila is 8 to 22:00. Morning session ng swimming pool, 9 to 11:45. Tapos, afternoon session is 13:00 to 18:00. Ay, may pa-shuttle pala. Galing. May pa-shuttle sila dun sa mismong station. Nakakatuwa. Gusto ko yan. I-avail ko yan kapag ka mag-check out na tayo. Kasi dito sa mismong WM Hotel, 2 nights lang tayo. Then lilipat na tayo dun sa mismong pinaka-city at area siya ng Mongkok. Tignan nyo, ang ganda ng lobby, Ang ganda. Ang luwang pa. Mayroon pang escalator dun pababa. Doon sa M Square. Restaurant yon. Tapos ito yung pinaka-entrance. Concierge yon, diba? So ikutin natin yan tomorrow ulit. Kasi gabi na eh. Ayan, so binigyan tayo ng keycard. So na-assign tayo sa first floor. Let's go. O diba, i-guide niya tayo. Let's go. Ang ganda naman dito. Tignan nyo, diba? Ganda. Tapos, pabilog yung yung mismo building. So sa Peak Tower tayo na-assign. O diba, magandang reco na naman. Gusto ko kasi talaga maganda yung mga nire-recommend ko sa inyo. Kaya if ever, kung pupunta kayo dito, sigurado ko na masusulit ang bayad nyo. Ayan. Okay. Ganda na itsura ng hotel. It's giving. Really giving. So, ito yung first hotel natin. Luxury hotel. Yung second hotel naman natin, budget hotel. Kakatuwa. Ayan, dito tayo. Kakatuwa naman. Ang lamig agad. Ang laki ng hotel na to Like, ang daming paikot-ikot. Literally. Ayan ang ating hotel room. Wow, ganda. Wow, ang laki. Good morning, guys! Ngayon po, magbe-breakfast buffet na tayo. And actually, it's already 8:30. 8:50 na pala. Pero hanggang 10 o'clock naman kasi yung second session ng mismong breakfast. So, let's go. Bumaba na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat nyo i-expect o dapat nyo makita if ever kung magbe-breakfast buffet kayo dito sa WM Hotel. Let's go! Okay, so dyan tayo sa lower ground sa cafe at WM. Okay. Namatay. Saan ba? Dito ba? Or dito? Ano cafe at WM? Dito siguro. Okay, so dito yung breakfast area. This one.
Ah, okay. So doon, sa side doon tayo magpunta. Ang daming tao. Though kagabi naman kasi gabi naman na tayo nagpunta dito. Kaya hindi naman natin inisip na ganun kadami ang naka-check-in. Ayan, let's go! Go! Ayan, ihahatid tayo ni ate. Ah, gitna-gitna. Thank you so much! Okay, so ngayon, papakita ko na muna sa inyo yung mga pagkain na dapat yung i-look forward. As usual, kapag kami i-buffet. Dito tayo. Nauna tayo dito sa mga fruit section. Ayan. Nakikita niyo yung fruit section. Ito yung mga ice creams. Ayan, mayroong mga Häagen-Dazs. Naka-cover siya. Tapos may mga pastries. Wow. Then, ito mga pastries din. May croissant, banana bread, may mga donuts. O, diba? Ayan, itsura. Tapos ito mga juice. Ayan, iba't ibang juice. Meron yung orange juice, apple juice, water, hot water. Ito naman mga cold cuts, tapos cheese. Wow. Cereal. What I love sa cereal na to ay, to be honest, Coco Crunch ang gusto ko usually. Itong cornflakes, pwede na yan, pang diet. Ito, salad. Oh, ito pa yung isa. Fruit salad. Diba? Ito naman, I don't know kung ano to. Ah, okay. Yogurt. Tapos mga milk. Check natin to. Ito naman, rice. Japanese curry. Japanese side. Ayan, macaroni sa mga soup, ganyan. More on Chinese food sila yan. WM, wala ba kayo Western? Ayan. Fried noodles, turnip cake, tapos ito, mga lugaw. Diba? Rice roll, steamed sweet potato. Ito ang egg. Pwede kayo mamili ng scrambled egg, omelette, or sunny side up, or over easy. Yan. Ito ang mga gusto nating section. Boiled Japanese egg, Chinese tea egg, chicken, chipolata, sausage, charred tomato, baked beans, but ayaw natin yan. Bacon, saka hash brown. Grabe, sa buong section po ng buffet, ito po ang ating nagustuhan. Itong section lang. I mean, masarap naman lahat. Kaya lang kasi, ito yung parang pwedeng pang western. Gets nyo yun? Ganong level. Okay, so ayan. Nakuha na natin lahat ang mga food na gusto natin. At karamihan sa mga food nga dito is Chinese, Japanese, ganyan. Though wala dito mga Indian, wala ditong mga Korean food, ganong level. And okay lang din. And ang pinakadulong side, yun yung nagustuhan ko. At ewan ko kung nakikita niyo sa screen para papakita ko. Ayan, nakikita naman pala. Ito ang kinuha ko, 2 sausage, 3 hash brown, bacon, cherry tomatoes, tapos itong medyo toasted na egg. Alam nyo, share ko lang, fun fact, hindi ko alam kung alam nyo na. Ako po yung tipo ng tao na sa mga egg, gusto ko medyo toasted. Hindi naman yung sunog levels, pero yung ganito, yung medyo toasted na ganyan. Kapag if ever man na may pagkakataon na mag-request ako sa mga chef o kundi sa mga mismong staff, nire-request ko na, can I have a toasted egg or kahit yung gilid lang toasted, ganung level. Tapos, yung rice nila dito, by a request. Hindi dito yung nakalagay dun sa mismong buffet area. So, nag-request ako, pinapili ako kung anong klaseng rice. So, ayan, white rice ang ating pinili. Siyempre, ayaw naman natin ng brown rice muna. And, yan, okay, let's taste it. Sausage muna tayo. Sarap. Yung klaseng sausage to, pinakita ko kanina. Medyo parang medyo parang may organic-y, peppery yung lasa niya. May request kasi yung rice, sana nagdami tayo ng rice, diba? Yung bacon nila, hindi, crunchy. Yung medyo malambot, okay lang. Tapos yan, kumuha ako ng apple juice. Napakadaming juice doon. Though, 2 lang pala. Orange juice saka apple juice. Mayroong hot water at mayroong cold water. Pero tayo, apple juice tayo. Kumuha ako ng 2 glasses. Sabi nga nila, an apple a day, keep doctors away. Pero ako, an apple juice a day, keep doctors away. Sarap. Hindi mapait yung apple juice nila. More like sweet. May mga ibang apple juice kasi na mapait eh. Okay, kakain na muna ako. Kain na muna dyan. Ayan, ngayon magpunta naman tayo dito sa Sea Tower, Sky Tower, Gym and Swimming Pool and Shopping Arcade. Papakita ko sa inyo. Ayan, so ito itsura dito. So, paano dito magsiswimming? Ayan, madami kasing nag-gym kaya ayaw ko ipakita. But that's the itsura. Diba? Open siya 24/7 ha. So, para siyang anytime fitness. Ito itsura po. Tapos, ito yung mga shop. Gourmet Corner. So, normally, nagbubukas siya ng 11 o'clock tas 12 o'clock. Pagka weekends, 11 o'clock nagbubukas. Kapag weekdays is 12 o'clock. So, yan po ay parang 7-Eleven. Gym and swimming pool. O, diba? Dito yung swimming pool. Bakit naka-indoor?
Galing. Sige, push natin. Lock. Kailangan na naman ng keycard. Ayan. So, health center, steam and sauna, tapos swimming pool. Morning session, 9 o'clock to 11:45, tapos afternoon session yan. Ang swimming pool, nasa rooftop. Nasa lower ground yung gym and changing room. Galing. Kala ko indoor dun sa mismong ibaba. At least mapapakita ko sa inyo, di ba? Ayan yung itsura. O, di ba? Ang ganda. Parang infinity pool. So, ayan po yung itsura. Yan, para makita nyo lang. Tignan nyo, nakalagay din dito yung water temperature, air temperature, chlorine, and pH level. Pati yung humidity, ang galing. Ayan, so papunta sa swimming pool, madadaanan nyo itong mismong gym. Ayan po. Ayan, pwede din kayo dito manghiram ng power bank. Diba? Ang presyo is $6 per hour, $30 per day. Meron din sila ditong hunter or pet shop. Hindi ko pa siya nakikita. Parang sarado pa. O, diba? Meron din sila ditong grand ballroom o function room. So, siguro sa mga kinakasal, may birthday. O, today's event. Wedding reception ni Chloe and Jimmy. Hoy, stay strong sa inyo, Chloe and Jimmy. More family to come. I mean, more family members. Hindi more family, kasi isang family lang kayo. Ano ba? Ayun, tingnan nyo dito, may kids play area. Okay, ngayon, mag-room tour na tayo dito sa ating room. At ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo na ang nakabook sa atin talaga dito originally is ang standard room lang. But in-upgrade po tayo sa suite room. Diba? Grabe. Super swerte natin sa part na yon. Actually, second time na itong nagawa sa atin na upgrade. First time is sa Crimson Hotel Boracay, and ito yung the second time, okay? Ngayon, let's go! So, very simple dito. Dito yung controller ng mismong aircon, tapos kailangan ng keycard to switch. Tapos, ito yung itsura ng lock. Actually, kakaiba yung itsura ng lock dito sa room. And pinapakita ko yan para makita nyo po na yung mga features ng hotel room na to ay kakaiba kumpara sa mga normal ones, okay? And dito, ayan ang unang makikita nyo. Dito sa side na to, pintuan mismo ng toilet, na kung saan, ayan. Diba? Ito po, may itong bathtub. Tapos, kakaiba yung itsura ng mismong, ano tawag ito? Yung switch ng faucet. Diba? Tapos yan, akin to. Ako may dala nito. Mayroon dyang scrub. Mayroon dyang bath salt. Tapos, ito. Yung mismong ano. Ay, bath salt pala to. Akala ko scrub. Tapos, ito po. Yung mismong sink. Alam nyo, ang natuwa ako dito is ito. Yung mismong salamin na to, meron siyang light. Ayan, as you can see, patayin natin. Ayan, nakapatay yung mismong light. Tapos, kapag ka-on natin, ayan, i-on na naman natin. And, ang maganda dito, ayan, as you can see, Bluetooth po. Di Bluetooth po ang mismong salamin na kung saan pwede nyo i-connect yung cellphone nyo doon at magiging speaker yan. And, ayan, meron dito yung parang naka-zoom. Ayan, nakikita nyo naka-zoom. Tapos ito, gusto ko to, ayan, as you can see, dito pa lang, makikita nyo na dito yung mismong wave. Isa lang yung aking kamay na hawak ngayon na pwede pang hawak. So, dito po yung mga toiletries. So, andyan yung mismong hairnet. Ito yung mismong pang shave. Tapos, meron dyang mga toothbrush, ganyan. Tapos, ito meron facial towel dyan. Tapos, ito yung baso. At ito yung pinaka nagustuhan ko part. Itong pinaka maliit na part na to dahil filtered water for drinking yan. So, if ever kung gusto nyo uminom, ayan. Iinom lang kayo ng ganyan. Punuin nyo lang yan, ganyan. Then, pwede nyo na po siyang gamiting water. I mean, drinking water. Diba? Dahil sa mga ibang hotel, diba, nagre-request pa tayo ng bottled water, ganyan. Tapos minsan naman may bayad na pa yung bottled water. Pero dito po, libre po. Directly sa faucet nyo makukuha yung filtered water. And for me, isang perfect features yon nitong mismong hotel natin. One of the perfect features rather, okay? Tapos, ayan, meron dito mga sabitan dyan. Tapos, ito po yung mismo itsura ng toilet bowl. And unfortunately, walang bidet. And ganyan naman talaga dito sa Hong Kong. Karamihan sa mga hotel rooms ay walang bidet kahit 5-star pa yan. Tapos, ito po yung mismong shower area. Ayun, as you can see, yung shower. Tapos, meron na dyan. Ano to? Conditioner, shampoo, and bath shower gel. Tapos, may pa-towel dito. At ito nga, towel na. May dalawang towel dyan. Tapos, ito yung floor towel. Okay, mamaya gagamitin natin yung bathtub. Tapos, kung nagtataka kayo, ayan po. Paano, Ivan? Kung hindi ko naman asawa, hindi ko naman jowa, yung kasama ko dito, kunyari kaibigan ko, pero ayokong makita niyang naliligo ako dito. Very simple. Nakikita yan. Ngayon, i-click natin to at makikita niyo ang mangyari. Wow. Unti-unti siya naging frosted. O, di ba? So, ayan, hindi na kayo makikita ng friend niyo dyan sa labas o kung sino pa mang kasama niyo or roommate niyo. Di ba? But, wag na wag niyong gagawin na aksidenteng makiklik to dahil bigla kayong makikita in just one click. Boing!
Oh, di ba? Nakita na kayo agad. Again, ang ating favorite part, ang full body mirror or full length mirror. And actually, again, para po ito sa mga mahilig mag-check ng OOTD nila, though medyo madilim. Like, hindi yung clear yung mismo ano. Tingnan nyo naman, ang fit natin dito sa Hong Kong, pang Thailand, kapun kap. O, diba? Tapos ito, makikita nyo dito, yung mismong living room. Ayan po yung living room. And actually, mayroon dyan pa fruits. Ayan, as you can see. Tapos pa teddy bear dyan. Doon nakalagay yan sa mismong table doon. At ayan po ang itsura. Na-appreciate ko yan. Ang ganda. Like, literally, oh. Ang ganda ng part na to. Pwede kayong umupo muna dyan kung ayaw nyo muna magpunta ng bed. Tapos yan, nilagay ko lang dyan yung laptop ko. Tapos ito, gusto kong pakita sa inyo. Ito po. Ang tea. Tapos ang mga coffee, mga capsule na ganyan. So, hindi ko alam kung ano yung kung ano yung matapang at kung ano yung hindi. Kasi hindi nga ako nagkakape, alam niyo yan. So, ayan po, di ba? Tapos, meron dito air purifier. Tapos, meron ditong floor lamp. Tapos, ito, yung mismo mga shades niyan. Yan, nakikita niyo yan. Decontrol po yan. Though, ayoko na munang ibaba dahil matagal ulit bago mabalik sa dati. Okay? Tapos, ito, pwede niyong buksan to. Pakita ko sa inyo. Ang pagbukas nito ay, wait, hindi ko nakikita sa screen. Ayan. Yan yung pag-open. Ayan. Tapos, ayan. Wait, ang init ng simoy ng hangin. Ba't ramdam mo yung humidity niya? O, diba? Ito po, oh. Ang ganda ng ocean view. Sea view, ocean view. Ano pa man yan. Diba? Tapos, ayun na, may nakikita ko doon ng mga ganun. Kasi guys, ito nga talaga ay kagilid-giliran na to talaga ng Hong Kong. Ang ganda. Diba? Iikotin natin yan later. Let's go na muna dito sa room tour. Ayan. Actually, nung pagdating natin dito, nakaganyan yan. Tapos mayroon ditong Anessa. Natutuwa ako. Guys, Anessa ang mahal nito sa Japan. Nakita nyo, pagka pinakikita ko sa inyo, ang mahal. Pero meron silang free ditong SPF 50+, PA++++. O, diba? So, may pa sunscreen. Tapos yan, may extra dyang table na kung saan if ever kung gusto nyo dyang kumain, kung meron kayong gustong gawin, laptop nyo, ganyan. Tapos ito po yung itsura ng electric kettle, tapos meron dyang cup, meron dyang glass, tapos ito, ayan, makikita nyo to. Andito yung creamer, na kung saan pwede nyo gamitin sa coffee, tapos yung mga drinks. Tapos ito, binili ko to, kasi nagpa-deliver ako kagabi, hindi to kasama sa room. And ito po, yung first bottle na yan, yung mga bottles na yan, libre. Like kapag ka nirefillan yan, yun na yung may bayad. Though ako, feeling ko, ang iinimin ko lang dyan yung Sunkist kasi hindi naman tayo kadalasang nagsa-soft drinks, di ba? At the moment of truth, guys! Ayan po ang itsura. Ito yung mismong bed. Ayan, as you can see, napakaganda, napakalambot niyan. Actually, nakatulog na tayo dito kasi kagabi, isang nangyari, gabi na tayo nakapag-check-in dito. And hindi advisable na gabi ko dito mag-room tour kasi hindi nyo makikita yung ganda niya. Kasi madilim, ganung level. Kaya ngayon, inisip ko, morning na lang tayo mag-room tour. So, dito sa side na to, ayan, as you can see, meron dyang open cabinet na may mga hanger, meron ditong bathrobe, tapos meron ditong heater bag. Nakakatuwa tong heater bag na yan. Meron yung telephone, and actually telephone na yung nakalagay dyan. Tapos kung gusto nyo doon sleep mask, i-contact nyo lang yung extension 2. Tapos dito yung laundry bag, tas hair dryer nakalagay dyan. Tapos dito na may safety deposit box, o diba? Tapos meron dyan pa slippers, at may papayong sila na free na pwede nyo gamitan kapag ka nandito kayo at naka-check-in kayo here. O diba? Ang ganda ng bed, ang laki, ang lambot pa ng una na yan. Tapos ito po yung mismong ilaw kung ayaw nyo itong nakabukas. Edi patayin nyo lang na ganyan. Tapos pwede nyo ding iganyan kung ano trip nyo. And also, ayun yung tissue. And dito po sa side na to, may controller din ng blinds. Papakita ko sa inyo, ha? Ayan. Ayan, bumababa siya. Kumbaga, automatic po kasi. Ayan, automatic. Para kung ayaw nakikita kayo sa labas kapag kagabi, pwedeng nyo ibaba at itaas. O, edi biglang dumilim dito sa kwarto. Paano tayo makakapag-video ng maayos, di ba? O, yan po ang purpose. Kaya ayoko naman i-ano yan kasi parang ang magiging vibe niya. Maliwanag pa naman, pero medyo madilim na level. Hello! Ayan po ang magiging itsura. Ang ganda. I love the room. I love the vibe. Parang it's giving Fullerton Ocean Park. Naaalala niyo yung previous video natin. Nalagay ko dito yung mismong screenshot ng YouTube vlog ng Fullerton Ocean Park. Okay yun. Though parang for me, parang mas mahal doon. Okay? Ito medyo mura. Kasi standard nga lang na room yung meron talaga tayo dito. Pero itong suite, yung search ko pa kung magkano itong suite room. Kasi na-upgrade nga tayo dito, di ba? Tapos ito, papakita ko sa inyo. Ayan, may pa-telephone din dyan. And ito yung TV. And alam nyo, hindi lang ganyan yan. Pwede pang i-rotate yan. May remote kasi dito para kunyari, dito nakatapat. Kunyari, dito kayo nakahiga. Pwedeng i-rotate yan para doon naman sa mga nakaupo doon. Tingnan nyo, di ba? Siguraduhin nyo lang na walang nakalagay dito. Kasi matatamaan siya. Ayan, tayo natin. Ang bagal mo naman mag-rotate. Ayan, di ba? Ayan.
po ang itsura. Okay. Pero hindi naman fully marorotate na ganun yan. Basta harap lang dito yan. Yan po ang kaganapan. Ayan, ibalik na natin. So, kapag ka if ever, dito, huwag kayong maglalagay dito ng maaano siya, yung mababagsak. Yung laptop ko, nung unang na-discover ko yung kagabi, nandito, buti na natanggal ko agad. Kasi syempre, first time natin, hindi naman natin alam na ganun ang feature ng hotel na to. Aside from that, gusto ko din sabihin sa inyo na pwede niya yung ibaba. Like yung matatago yan. Sige, go, go, go. Ibaba lang kita. Ayan. Bumababa siya, dahan-dahan. Para magiging invisible TV. Para magiging table lang. Ayan, tingnan nyo. Bumaba na siya. Parang yung TV naging invisible na. Ganong level. O, at least, malinis na siyang tignan. O, diba? Kayo na bahala kung ano trip nyo. Tapos, yan yung itsura na sinasabi ko sa inyo, di ba? Kapag kunyari maliligo kayo dito, edi kapag kami mga nakaupo kayo dito, nakapamilya, kapuso, kapatid, pwede makikita kayo dito nakabad. Pero ngayon, papakita ko sa inyo na i-on ko yung mismong switch para maging frosted yung itsura nito. Wait lang. Ito ha, ito. Hindi ko alam kung nalagyan nyo ako. Ayan. O, diba? O, hindi na ako nakita. Ganun na. Ganun siya guys kasosyal. Kayo na tignan nyo, wala na siya nakikita. Kahit paliwanag dun sa loob, hindi nyo makikita kung sino yung nakahubo. O, walang gabi. Tagalin ulit natin. Ala. Ganon. Ganon lang siya kaganda. And actually, hindi ko alam since medyo pricey itong sweet room. Tatanungin ko kung free ito. Baka pwede natin iuwi, ano? Tatanungin ko ha. Don't worry. Hindi ko naman kukunin agad. Tatanungin natin. Kasi, yung doon sa Fullerton, pwedeng iuwi. Ay, pwede bang iuwi? O hindi? Ay, di ba yan? Pero itatanungin natin kasi maliit lang naman siya. Ayan, tignan nyo. It's time. Pupunuin na natin ng bathtub. At mainit ha. Meron dito ang switch. Ang init ng water. Though hindi naman mainit na mainit. Sakto lang. Punuin natin yan kahit hanggang dito lang. Para ma-experience natin, para masulit ang mismong presyo nitong sweet room. Okay, so lunch time. Okay, bago tayo lumabas at mag-explore dito sa area ng mismong hotel na to, sa labas ng hotel rather, is kumain na muna tayo sa M Square. Ayan, ito yung restaurant nila. So, kakain tayo dyan para if ever kung mag-check-in kayo dito, is makikita nyo kung masarap nga ba, kung ano yung mga menu. So, ayan, as you can see, dito sa labas yung nakikita ko. So, medyo mga sweet-sweets yung nakikita ko. Ang budget natin dito ay sabihin natin 500 HKD. Yun. So, hindi tayo sasobra dapat ng 500 HKD. Yun lang muna. Okay, let's go! Nagpa-reserve ako dito. 12 noon ang pinalagay ko. So, sakto naman. Hindi tayo late. Ayan. Ganda ha. Ang ganda ng mismong daan. Ano? Diba? M Square. Let's go! Ayan guys. So, as you can see, yun nga. Ang mga presyo dito naglalaro ng 128 HKD. Ayan, pinakamababa pala 105. Kundi churros yun. Ayan, as you can see, churros siya. And meron dito mga milkshake, coffee, cold drinks. Ayan, nakikita ko. So, pipicturean ko siya para ipapakita ko sa inyo mamaya. Or ipapakita ko. Tinitignan ko lang muna siya personally. Then, papakita ko sa inyo. Lahat. Hindi lang siya mga desserts. Okay, papakita ko na nga para okay na. Pause nyo na lang para makita nyo. So, ayun yung mga coffee. Yung coffee nila naglalaro ng 38 HKD at pinakamahal 55 HKD. Tapos may mga tea, sparkling water, cold drinks, all day eats. Mga a la carte to ha. So, ayan, may carbonara, may all day brekkie, merong from the grill, merong shared bites and greens. Ayan, di ba? So, feeling ko mix of sweets and savory ang ating orderin. And ayun, ito daw yung specialty nila. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ang specialty daw nila dito yung beef cheek risotto. So, 225 HKD yun. Triple combo pizza. Kaya lang, ang laki agad na mauubos sa pondo natin. Kaya hindi yan ang orderin natin. But yan daw ang best seller. Ayan, madami. 4 nila. Okay? So, papakita ko sa inyo yung area. Ayan yung area. Meron dun sa taas. Ayan o, diba? Ganda ah. Hindi ko alam kung anong vibe yung binibigay nito. But ang ganda niya. Nakala ko nung una crowded. Hindi naman pala. Nagpa-reserve kasi tayo na nag-check-in tayo. Kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, nire-research natin bago tayo magpupunta. And na-research ko na dito nga sa mismong lugar na to, meron ditong mga iba't ibang mga establishments. And aside from that, amenities, which is napuntahan na natin yun at naipakita ko na din sa inyo. This time, M Square naman muna. Okay? Mamimili muna ako, then I'll update you later. Okay, 1 Spanish churros. Spanish churros, yep. 1 honeycomb caramel. Honeycomb caramel. And 1 calamari squid ink pasta. 1 ink pasta. And what's your bestseller? Bestseller? Yeah, bestseller. Is this bestseller? Maple bacon actually, cheeseburger? bestseller is pizza. Pizza? Yeah. Okay. Because So pizza, in pizza, what's your bestseller here in the smaller portion of pizza? I will make you a salami pizza. Salami pizza? Yeah.
Is that good? Yeah, Okay, that's good. sure. Yeah, That one. Okay. Thank you so much. The churro, I'll send you later or... Later. Later. That's for the end part. Yeah, okay. Thank you so much. O sige, yun ang ating in-order. Para kahit pa paano naman ay masarap ang ating food. At gusto ko kasi kung ano yung may experience ko, yun yung may experience nyo. Kung ano yung the best, diba? Salami pizza daw yung ating kakainin. So, 185 HKD yan. Nilalagay ko dito sa screen. Tingnan natin kung aabot sa pondo natin, di ba? Para, hi! It's okay. I just say hello. Hello. Actually, ang hinahanap ko talaga, truffle. Kasi mahilig ako sa truffle pasta, ganyan. Kaya lang kasi, parang truffle na nakikita ko dito. Nakikita ko sa inyo is black truffle, portobello. Tapos, isa truffle mushroom. Kaya pizza kasi siya. Ang hinahanap ko, pasta. Pero wala, di ba? So, yun na lang. And parang gusto ko ng chips. Black truffle cheese chips. Sige, yun na lang para okay, di ba? Alam nyo, kasi nag-recommend si Kuya. Si Kuyang staff, nag-recommend siya. Kasi may budget tayo 500 HKD lang. Ang na-recommend niya salami. Hindi ko masabi sa kanya, hindi ko ma-express ng pondo lang natin yung 500, di ba? So, kinumpute ko kung magkano lahat. 535 po. Ito po yung conversion 535. Ilalagay ko dito sa screen. Okay. So, hindi naman natin uubusin lahat yan. Kasi, ang atake na balak kong gawin talaga ngayon ay kakainin ko na muna yung mga food ngayon. Then, after nito, kapag kung hindi natin mauubos, iti-take out natin siya at kakainin natin dun sa mismong hotel room, diba? O, at least, okay naman. Hindi siya masasayang. Ayaw natin nagsasayang ng pagkain. Alam niyan. Okay, so dumating na yung order natin. Papakita ko na sa inyo. Ayan. Papakita ko. Unang-unang dumating sa atin, syempre, itong mismo, ayan, nakikita nyo, itong mismong honeycomb caramel na 76 HKD. Ayan, as you can see. Then, next na dumating sa atin, itong pizza. Tapos itong pizza na to, salami picante. So, may mozzarella yan, na cheese, tapos salami. Tapos, ang presyo niya is 185 HKD. Then, next is itong mismo calamari squid ink pasta. As you can see, squid ink pasta siya. Ang presyo naman niya is 169 HKD. And actually, yung mismong churros, pinaka-serve ko mamaya. Ito muna, kasi diba ito yung pinaka-main. And I think hindi ko naman mauubos ng mismong pizza na to. Kaya yung, siguro, more than half nito is ipapa-take out ko na lang. Diba? Tapos, iinit na lang natin mamaya o ipainit na lang natin, diba? So, ngayon, let's eat! Okay, so, kumain na tayo ulit ng pasta. Though, hindi na ako nag-transfer nito dito kasi ako lang din naman ang kakain. Diba? Ang sarap niya. More like, ito, medyo mag-garlicky siya. Ang sarap. Like, literally. Really ko sa ganitong pasta, diba? So, medyo creamy, ganyan. Diba sinasabi ko na sa inyo? Parang more like, parang yung lasa nga niya eh. Garlicky na carbonara. Tapos yung squid ink, yung mismong pasta. Sarap. Kaya lang, tulad ng mga sinasabi ko sa inyo sa mga previous ones, ang nakukulangan ako dito sa alat. Gusto ko kasi medyo maalat eh. Pero hindi na may maalat na level. Hotel review to. Lahat ng mga ganap dito sa hotel, kinainan natin at ginawa. Okay guys, so dumating na to. Isa pang order na to, yung pinaka-last order na to, which is itong Spanish churros. So, meron itong chocolate. Ayun, as you can see, meron chocolate, meron ice cream, tapos meron strawberry. Gusto ng churros. Na 6 pieces siya, okay? So, ngayon, bibidyohan ko na muna siya for TikTok. Then, kakainin na natin. Alam nyo ba, talagang naglagay ako ng space pang natitira sa tiyan ko. Kasi, di ba nga, yung nirecommended nga tayo ng pizza, di ba? Ng mismong staff dito. So, umorder tayo ng pizza. So, pang ganito lang talaga yung mismong size ng katawan natin, eh. Yung konti-konti lang. Pero yung pizza, parang hindi ko na kaya yun. Kaya mamaya na lang yun. So, hindi ko siya inubos lahat. Para matikman natin itong churros. Sarap. Alam nyo, favorite ko yung churros. Hindi ko nyo babanggit sa inyo. Pero, sa mga nakakaraan na video, naalala nyo pagka nagpupunta tayo ng Hong Kong Disneyland, talagang kumakain ako nito at binibili ko pa. Dati kasi sa Metro Manila, merong brand na La Lola Churros. Kung saan ay puro churros yung binibenta doon. May ube, may matcha, may chocolate, merong classic lang ganyan. Bumibili ko lagi doon. Since isang person na taga-probinsya, talagang dinadayo ko pa siya. Kaya lang bigla siya nawala. Diba? Oo nga, man tayo ito. Tumulit. Mayroon pang strawberry, tapos mayroon pang mga breadcrumbs. Diba? Stop. Meron siyang sugar. But meron siyang cinnamon. And as you can see, diba? Ang sarap. So guys, ayan, natigay niya. Meron ditong golf area. Ayan, diba? Additional features nitong mismong M Gallery. Tapos, may mga upuan pa dito. Pwede dito mag-play. Ayan, no. Nakita niya, may machine.
Ayan o, dalawa. Tapos ito. Diba? Hindi ko alam kung ano tawag dito eh. And if ever kung gusto niyo mag-play dito, tapos, ayun yung mismo pang breakfast buffet and dinner buffet dyan sa area na yan. O diba, pinakita sa atin yan. Ang ganda, ang laki. Wow! Ayan, ngayon papakita ko sa inyo. Hello! Ngayon papakita ko sa inyo itong gourmet market na kung saan para siyang sa Nelaran, ganun ang itsura, ganun ang binibigay na atake. So, meron ditong Häagen-Dazs, meron ditong mga supil, meron ditong mga shades. Tapos ayan, as you can see, pwede kayong bumili dito ng mga drinks. Ayan o, may mga napakadaming drinks dito. Mayroong mga Coca-Cola, mayroong mga water, mayroong mga Monster Juice, may mga beer, tapos may wine, di ba? So ayan yung itsura. Isa sa mga pinagmamalaki ng WM Hotel. Tapos may mga chocolates, may mga biscuits, marshmallows, personal care. Di ba? Ganyan po yun. Tapos dito yung exit. Ayan yung exit. Mga chinelas. If ever kung gusto yun, may bonnet. Merong cap, tapos may mga damit. Diba? Design lang. Okay, so it's already evening. Ngayon magpunta naman tayo sa dinner buffet. Sa lower ground floor to. Yan. Dito. Let's pull this door. Ayan, dyan tayo sa kanina lang ulit. Doon ang dami ng tao. May upuan pa tayo. Ay, lamig dito ah. Nakakatuwa. Ganito mga gusto kong temperatura. Ayan, tignan yung mga food. Ang sasarap po. Duck breast. Nababasa dito. Gusto ko. Tignan nyo naman kasi basa. Non. O, sa mga masasabing hindi ko na naman po alam yung basa na. Talaga pong hindi ko alam. Ayan, o. Ang sarap. May mga steak. Tapos, deep fried crab claws. Tapos ito, Mexico crab meat, tortilla. Ay, may patay mapura. I love it. Yan o. Tapos ito, ayan, as you can see, ox tongue. Salted hamachi, fish collar. Mga dim sum. Okay naman siya. Ano to? Creamy crab meat. Galing ah. Ayan. Ito po ay, ayan, mga sushi. Diba? O, masarap naman. Ay, may pa oyster. May pa crab. Grabe. Grabe oh. Seafood galore. Mukhang masarap to ah. Mag-oyster tayo. Tapos dito makikita nyo may mga salad, iba't ibang uri na salad. Ang galing naman ng salad na to. Ay, I mean nung ano na to, meal na to, or dessert or what. Meron siyang crab. Ito, mga cold cuts. New set of cold cuts kumpara dun sa kanina. Tapos DIY na salad. Diba? Tapos mga pastries. Mukhang masarap to. Ay, durian! Ayoko ng durian. Naamoy ko siya ngayon. Ayan po ang itsura. Diba? Tapos ito yung mga drinks. Tapos ito, yung Häagen-Dazs na ice cream na nakatakip kanina. Plus, ano to? Soya bean curd. Ay, taho! Magaling ah. Ano to? Magaling ah. Nakatuwa naman. Ano naman to? Bread pudding. Tapos ito oh, Portuguese egg tart. Tapos ito, ay, ano to? Bilo-bilo. Wow, yung bilo-bilo. Kumain na tayo. Wait, kumuha na muna tayong drinks. Ayan guys, ito ang ating dinner. So, kumuha tayo dito ng steak. Tapos, meron siyang pork belly. Doon, hindi natin maubos yan ng agad-agad. Tapos, kumuha ko ng rice. Kumuha ko nitong dalawang tempura. Itong crab, salmon sashimi. Alam yung paborito natin yan. Tapos, oysters. O, diba? So, okay. Kumain na muna tayo. Let's go. Okay, so unahin na natin ang ating favorite, ang salmon sashimi. Malalaki actually ng cuts nila dito. Ayan, as you can see. Tapos, alam nyo ba, natutunan ko lang nung nag-vlog tayo before sa isang buffet area. Kasi sinabi ko, hindi ako mahilig sa wasabi. Pero, tinuro sa atin ng isang commenter natin na yung wasabi pala, nakakapatay pala siya ng bakterya. Kaya ngayon, kahit maanghang siya, di ko siya type. Parang yun yung parang sumisira sa gusto kong taste sa ano. Nilalagay ko siya kahit pa paano para, kasi yan. Sarap ng salmon. Sarap. Kapal pa nila magbigay oh. Bigay tayo. Ikot na nga natin dito sa ating sauce. Para kumalat na siya doon. Yan. Okay. Sarap. My God. Okay. So ngayon, kainin natin to. Tikman natin. Alam niyo, hindi ako mahilig sa crab eh. Pansin niyo yan. Pagka nag-vlog tayo, hindi naman ako kumakain ito. Okay, ngayon magre-review na tayo. Quick verdict review at ang ating observation dito sa mismong WM Hotel dito sa Sai Kung. And ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na nagstay po tayo dito ng 2 nights at mag-check-in na tayo ngayon dahil lilipat na tayo sa mas budget hotel. Okay? So, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong hotel na to, bago nyo i-book ganyan, is ito po ay located sa eastern side ng Hong Kong.
So, ilalagay ko dito yung mapa. Medyo dulong level po ito. Kaya if ever, kung first timer kayo na magpupunta sa Hong Kong, hindi po ito ang highly recommend ko na place para mag-check-in, okay? O para pag-stayan. Ang highly recommended ko kung first timer kayo sa Central, sa Yau Ma Tei area, sa Mong Kok area, sa Causeway Bay area, saka sa Wan Chai area. Yung mga ganyang area po. Ilalagay ko dito sa screen kung ano yung mga highly recommended kong areas. And itong Sai Kung, ang tinatawag dito, back garden and backyard of Hong Kong. Yan yung mga nare-research ko online kung anong ibig sabihin nito, ng lugar na to. Kasi dito, makikita nyo dito is yung dagat-dagat na level. Ayun o, dagat-dagat na level. Ayan, dagat na yan, ganyan level. Kung ganyan yung mga hilig nyo at ibang attacking Hong Kong experience ng mga experience nyo, isa to sa mga perfect destination at perfect area na pwede nyo pagstayan sa Hong Kong. Okay? So, tignan natin mabuti. Budget, surroundings, or location, and of course, ang staff at yung service. Okay, so ngayon pa lang, nasabihin ko sa inyo na ito pong hotel na pinakita ko dito, o yung room type, is hindi talaga ito yung mismong hotel room type na nabook natin. Dahil ang binook po natin is yung pinakamababa lang na room type na kung saan 1 king premium balcony lang. So, ang halaga lang nun is 10,000 pesos. Tapos, nagulat ako na nandun sa mismong check-in counter is na-upgrade tayo, okay? So, ang na-upgrade tayo sa mismong King Suite Sea View Balcony Private Rooftop Garden. So, ito po yun. Ito yung makikita nyo. So, ang presyo niya is 12,000 pesos per night, okay? So, yun po. And if ever, kung gusto nyo ito i-book, yung link is nasa ibaba. And also, you can use my code PaulIvanClub para magkaroon kayo ng extra 5% off discount if ever kung i-book nyo to. Okay, so magtungo na tayo. Sa budget, yun po. Ito po ay 12,000 per night. Pero hindi po ito ang ating binook. Na-upgrade po tayo. Thank you so much sa staff dun sa front desk kasi ang bait. Tapos, sa location, i-rate ko po yung location na to na to be honest ay kung first timer, 5 out of 10. Kung first timer pero kung gusto niyo po ng kakaibang experience, maganda din po ang location na to. Like, pwede natin itong i-rating na siguro 9 out of 10. Ganong level, okay? Tapos, bakit siya naging 9 out of 10? Medyo konting lakad siya papunta dun sa mismong area. Like, dun sa mismong area na kung saan pwede kayo bumili ng McDo, ng Starbucks, ng mga milk teas. Meron dong Best Mart 360 kung saan kung gusto niyo bumili ng pasalubong, meron dito, ganyan. So, yun. Maganda din siya. Don't get me wrong, maganda din siya. Kaya lang, hindi nga siya located sa city center. Again, ito po yung Google Maps na screenshot kung saan po siya located. Okay? So, next. Sa service. Yung service naman talaga ay napakaganda. Wala naman akong masasabi. Kasi napaka-attentive ng mga staff, napaka-maalaga, napaka-maayos, ganyang level. Tapos may time na nandito lang ako sa kama, tapos biglang do-doorbell. Tapos nung pala tatanungin kung nalinis na daw ba yung room, ganyang level. So, gets nyo yung point. Ang okay niya. So, pwede namang hindi sila kumatok kung ayaw nyo maistorbo kayo. Basta i-on nyo lang yung do not disturb. Ako kasi personally, hindi ko na-on talaga kahapon yung do not disturb. Kaya yun po ang naging atake. So, for me, kung i-rate ko siya overall, okay siya ha, since ilang beses naman ako napunta sa Hong Kong. Kung first timer, is may mga iba akong hotel na natuluyan na yun yung parang okay at perfect option for you guys. Pero ito, again, sa kakaibang experience po, sa mga ibang klaseng experience kung gusto nyo. Kasi gusto nating mag-relax, gusto nating makakita ng ganitong klaseng view. Yan. Although yung binook natin, medyo ganyan din naman yung view, do ito mas maganda at mas malaki kasi syempre nga, sweet nga ito, diba? So yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. At yun, if ever kung meron kayong thoughts at kung meron kayong comments, is comment nyo lang sa comment section. And kung meron kayong gusto i-message sa akin, i-DM nyo lang ako sa aking Instagram account, sumasagot po ako dyan privately, okay? Maraming salamat po. And again, WM Hotel sa Sai Kung, Hong Kong. Nasa eastern side ito, wala ito sa city center, okay? Maraming salamat po. So yun lang, thanks! Ayan. So, maglakad-lakad muna tayo. So, if ever, kung nagtataka kayo kung ang part ito, ay no, dito yan sa malapit sa Hong Kong Academy International School. Diba? So, nakikita ko yung mga signages na yan nasa mismong city center ng Hong Kong. Grabe, ang init ha. Ganitong oras, talagang naglalakad talaga tayo. Grabe yung init dito ngayon sa Hong Kong. My God. Time check. I mean, date check. Ngayon po ay September 17. Ang init pala ng ganitong buwan dito. And para lang ma-visualize nyo mabuti, ilalagay ko dito yung screenshot ng way ng paglalakad natin from dun sa WM Hotel papunta dun sa mismong area ng city center na kung saan ando lahat ng mga fast food. Dahil mag-withdraw tayo. Hindi tayo nakapag-withdraw kahapon dahil nag-private transfer tayo. Iniiwasan natin magbayad ng 1,000 plus pesos kasi ando na yung ating driver and na
late tayong lumabas. Hindi tayo yung personally na late, nililino ko, kundi dahil napakahaba ng immigration line. Okay? Ayan, so andito na ngayon tayo sa area na kung saan napakadaming establishmento. Doon sa side na yun yung WM Hotel na tinuluyan natin. Tapos ito ocean or seaside to. Tapos ito naman ay yung mismo mga milk teahan, 7-Eleven. Ito yung may mga buses, dito dumadaan, ganyan. So ngayon maghahanap tayo dyan ng ATM. Okay, so nakapag-withdraw na tayo ng money natin. Like dito tayo nag-withdraw, may malapit pala na Bank of China, Hong Kong dito. Ayan, nakikita nyo. Dyan po tayo nag-withdraw. So ayun yung ATM machine. I mean yung ATM, ayun na. Ano sa dulo na yun. So ang winidraw lang natin, ang pocket money natin sa entire Hong Kong trip natin. Since 5 days lang naman tayo, ay 1,500 HKD. Then kapag ka naubos natin yon, mag-withdraw na lang siguro tayo. Pero feeling ko hindi naman natin mauubos. Dahil wala din naman akong balak mag-shopping dito o mamili ng mga kung ano-anong stuff, ganyan. Dahil nakapunta na rin nga naman tayo dito. So nagpapahinga lang ako sa gate kasi napakainit. Napakainit. Totoo pala yung sinabi ng mga staff. Like paglabas daw dito super init. Tapos yung humidity level is mataas pa kasi nga singa yung katabi nito. Gets niyo? Ganong level. And ayan, nakikita niya sa likod ko. Ayan, mayroon dyan coffee shop. May Starbucks dyan. Tapos may 7-Eleven dito. Tapos doon naman, McDonald's. Yun yung mga makakainan nyo lang dito. Wala kayong makakainan dito na ibang option. Kundi lang na fast food. Hindi naman fast food tong Starbucks. Tapos meron dito mga milk teahan. Madaming milk teahan kung yun ang hanap nyo. Tapos karamihan dito puro mga ganito. Mga real estate establishments. Yung mga broker. Ayan, yung mga nagpaparenta ng mga gamit, ng mga kondo-kondo, ganyan. Mga laundry, money exchange, Western Union. Ganon. Yun yung makikita nyo dito sa Saikong. If ever lang, kung interesado kayong makakita ng kakaibang stuff dito. Okay guys, so andito na ngayon tayo sa Saikong na waterfront area, okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo na naulit ko naman na doon sa mga unang-unang part ng vlog na to or yung mismong travel series na to na itong Saikong po ay isang seafood haven spot dito sa Hong Kong. Napakadaming mga seafood restaurants dito napakadaming mga seafood stores. Ayan, and dito makikita nyo dito yung mga boat na yun, no? Napakadaming boat. Nasa harapan natin. Kasi uso din dito yung island hopping, though may specific schedule yon and hindi natin priority yon sa trip ngayon. And doon yung mga waterfront restaurant. Ngayon papakita ko lang muna sa inyo yung mismong seafood restaurant. Tapos after nun, yung doon naman tayo sa ibang restaurants dito sa side. Papalapit na tayo dun sa ating hotel. Tapos papakita ko din sa inyo yung pinaka mini beach na malapit naman sa ating hotel din. Ayan, so nakarating na tayo dito sa seafood restaurant. Ganito yung itsura ng seafood restaurant sa kanila. And aside from that, seafood street din ang tawag dito. Walang mga katao-tao guys. And hindi din naman ako bibili. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Tignan nyo oh. Ayan, may mga aquarium. Ayun, as you can see, may mga oyster doon. Oyster ba yun? Oo nga, ano. Ayun. Tapos ito oh. Diba? Ang cute na no. Tapos ito mga lobster. Mga isda. Ito ano ba to? Ano ba to? Grabe. Ang dami nilang tinda dito oh. Tapos may parang tilapia ba yun? Ayun no, doon sa side na yun. Galing ah. Ito din yung mga crab oh. Diba? Talagang seafood talaga to. Kasi hindi din dito foreigner friendly. Kasi puro mga Chinese yung sulat. May 208 na nakasulat na ganyan. Kasi mga sea urchin dito nakikita. And hindi natin alam kung anong ibig sabihin nun. Gusto ko lang talaga siyang puntahan. And para ma-share ko din sa inyo. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga waterfront restaurants. Oh, diba? So nakalagay dyan yung mga menu. My God! Hindi kasi English, pero 298 HKD yung mga nakalagay. Yan, ito for 2 persons, may English o nakalagay. So ang dami din pala ng mga 498 HKD. May baked lobster, may steamed fish, steamed shrimp, ayan, steamed abalone, fried crab, roast platter, deep fried squid. So for seafood, technically, wala siyang kasamang chicken, beef, meat, ganun. And so gusto ko lang i-share sa inyo na ito yung presyo dito. Ayun o, ferry to Sharp Island is 30 HKD. Ayun yung presyo. Tapos ferry to Half Moon Bay, 40 HKD. Ferry to Yin Tin Chai Village is 50 HKD. So dito yun. Madadaanan nyo yun dito. Ayun yung area ng mga seafood restaurants. Tapos dito lang siya. Dito kayo magbabayad. Though, again, hindi po natin yan na target sa trip na to. Gusto ko lang talaga makita ng mga iba't ibang klaseng view dito sa Hong Kong. Grabe hinahangin na yung buhok natin, pero hindi yun na magiging hadlang sa pag-explore natin itong beach dito sa Hong Kong, which is ang Sha Ha Beach, okay? So ayan, as you can see, talagang napakaganda talaga ng beach talaga sa Pilipinas, no?
Ito yung beach nila, guys. Ayun na, meron itong mga nagsiswimming. And, ito, very mini lang. Yun din ang sabi ng mga staff dun sa mismong hotel na ang beach daw dito super tiny, mini. Yun ang word nila. So, ayan, as you can see, meron dito mga pang-kayak, kung gusto nyo mag-kayak. Tapos ito, meron dito mga malalaking mga stone. Diba? Ayan. Galing. Finally, napuntahan na natin ang beach area dito sa Hong Kong. Diba? Tapos, katapat lang niya ng ating hotel, ang WM Hotel.